Yung mga tambako ng basura na yon ay sa kalsada na. Unfortunately po ay bumagsak ang komunikasyon kaya ang aming satellite doon ay hindi makapag-feed ng video. At naanod pa, nabasa yung mga gamit namin doon dahil sa lakas ng hangin at ulan na bumayo sa Tacloban City. At kaninang mag-aalas 7 po ng umaga, nang makausap pa namin sa DCMM Teleradyo ang ating kasamang si Ted Filon, malinaw pa ang komunikasyon kaninang umaga. Sa mga oras na yon, pinabayo na ng napakalakas na hangin at ulan ang syudad ng Tacloban. Narito po ang pag-uusap namin kanina sa DCMM ni Ted Filon. Balikan nun natin si Ted Filon. Ted! Kabayan! Yes. You're on there now. Kabayan, eto na mismo yung mata ng bagyo na kasalukuyang tumatama sa Tacloban City, kabayan. Ang amin ngayong tinutuluyan na isang structure ay bumigay na ang bubong nito. Ito'y matibay na structure. Ito ay concrete structure pero bumigay na mismo ang bubong nito. Kaya nai-imagine ko lang kung ano ang sitwasyon ng ating mga kababayan sa mga pangkaraniwang tahanan. At ultimo, ang mga side paneling ng structure na ito malapit sa airport na aming ngayon tinutuluyan ng ABS-CBN News Team ay bumigay na. So wala na rin kuryente nga, sabi mo kanina, mukhang naapektuhan na rin ang signal ng cellphone natin sapagkat mawala-wala signal. Sa lakas ng hangin na ito, wala akong makikita malamang na nakatayong poste ng kuryente. Sa lakas ng hangin na ito, kabayan, ng huni, kabayan, ang narinig namin dito ay hindi ko talaga mahanapan ng eksaktong salita. Pwede bang ilabas mo ang cellphone mo para marinig namin? Itatry ko, kabayan, ha? Kasi talagang delikado na dahil baka biglang bumigay ang pader nito dahil parang nililintol ang pader nito Nararamdaman mo ang paggalaw ng pader. Inuulit ko, mga kapamilya, ito na po ang mata ng bagyong Yolanda na kasalukuyan pong bumabayo sa lungsod ng Tacloban at napakalakas po talaga ng bagyo. Kabayan, back to you.